Salamat sa pagpili sa video na ito. Kabanata 4, Different Worlds. Sa paglubog ng araw, muling nabalot ng kadiliman ang paligid. Isang matinding paghihirap ang bumabalot sa misteryosong lalaki, na nagpapahirap dito ng husto. Samantalang sa mundo ng misteryosong samurai ay patuloy pa rin ang matinding labanan. Unti-unti nang nanghihina ang samurai sa walang tigil na pakikipaglaban sa hindi maubos-ubos na mga halimaw at masasamang espiritu. Tila ba ang paghihirap ng samurai siyang nagpapahirap sa lalaki? Sinikap ng samurai na tumakas muna upang makapag-ipon ng lakas. Tumakbo siya at sinikap sundan ang maliit na liwanag na minsan niyang nakita. Ngunit inabutan pa rin siya ng mga halimaw. Sinakaw siya ang halimaw na punong-puno ng matatalas kaliskis at may masangsang na amoy. Samantalang halos nag-aagaw buhay na ang lalaki ng datnan ito ni Yenny. Si Gun ay halos balisa na inire-report ang mga nangyayari sa kasamang lalaki. Isang malakas na enerhiya ang gumuhit sa kadiliman ng gabi. Lumitaw sa mundo ng misteryosong samurai ang isang warrior lady na may napakalakas na enerhiya. Nahawi nito ang mga halimaw na bumihag sa samurai. Pawang kulay puti ang kanyang kasuotan at nababalutan ng silver-white na armor. Napakaliwanag ng hawak nitong espada at sa kabilang kamay niya ay may kumikinang na crystal ball. May isang liwanag mula sa kalangitan ang nakatutok sa kanya na tila ba ginagabayan siya nito sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Agad na nanambalik ang lakas ng samurai. Mas naging malakas pa ito ngayon kaysa sa mga nakalipas niyang pakikipaglaban. Tinalo niya ang lahat ng mga halimaw sa paligid. Lumusab naman ang isang grupo pa ng masasamang espiritu. Ngunit sa magkasamang lakas ng samurai at lady warrior ay agad din nilang nagapi ang kasamaan. Bumangon na ang mas malalaking halimaw at nagtangka ang mga ito na lupigin ang dalawa. Ang warrior lady ay lumipad sa itaas at doon ay sinaksak niya ng matalas niyang espada ang dibdib ng malaking halimaw. Habang ang samurai naman ay sa ground nakikipaglaban. Ginamit niya ang isang legendary technique na naglimaz sa lahat ng halimaw at masasamang espiritu. Iyon ang unang pagkakataon na naubos ang lahat ng kanyang kalaban. Samantala, ang lalaki ay unti-unti na ring gumagaling sa karamdaman. Si Yenny ay matiyagang nagsikap na alagaan ang lalaking iyon upang ito ay mailigtas sa kamatayan. Samantalang pagkatapos ang digmaan, napawi na ang kadiliman. Pinagmasdan ng samurai ang warrior lady na noon ay nakaluhod at same time na nananalangin. Lumapit ang lady warrior sa isang maliwanag at napakagandang bato at nagpasalamat dito. Lumapit ang samurai sa lady warrior at nagsabing, "It's you. There's no mistake. I've been longing to see you. Are you a spirit?" "Hindi. Tao ako. Isa akong mandirigma. At ito ang totoo kong mundo. Ito ang spiritual world. Can I enter into your world?" "Syempre naman. Pero hindi ganon kadali makapasok doon." Samantala, tuluyan ng gumaling ang lalaki. "Yenny, please stay by my side." "Sige, basta't magpagaling ka na." Kinabukasan ay nakabangon na ang lalaki, pinuntahan nito si Yenny at doon uminom ng kape. "Yenny, thank you for everything. I never thought I could meet someone like you. I guess, I'm still given another chance." "Chance? Bakit? Ano bang nagawa mo?" Nahihiyang tugon ni Yenny. "Teka, huwag mong sabihin na isa kang fugitive mula sa Japan at nagtatago dito sa Pilipinas. Nako, isusumbong kita sa Bureau of Immigration." "No, I'm not like that, but Yenny, I have to go back to Japan. But I want you to come with me." "Ha? Ako? Isasama mo sa Japan?" Hindi makapaniwala si Yenny sa sinabi ng lalaki. Japan, ang pangarap na bansa ni Yenny. Gusto niya talagang makapunta doon. Pagkatapos magpaliwanag ng lalaki tungkol offer nito sa kanya ay nagsimula ng mag-isip si Yenny. Japan. Yehey. Makakapunta ulit ako sa Japan. Pero teka, kaya ko ba na mag-isa doon? Pero sila naman ang bahala sa akin doon. Lagot siya sa kin kung nagbabalak man siya ng masama. Pero ayokong iwan ang comics coffee ko. Ayokong malayo sa pamilya at mga kaibigan ko. Tinanong niyang paulit-ulit ang sarili. Kinausap ang mga iginuhit niya sa pader. "Q, banatayan mo sa comics coffee ha. Rukawa, alam kong mamimiss mo ko. Huwag kang mag-alala, mamimiss din kita. Hintayin mo ha. Shinichi, kapag gusto mo pa ng kape, huwag kang mahihiyang kumuha sa shop. Vosh, huwag mo aawayin ang mga iba ko pang arts ha."
Hay, mamimiss ko ang kwarto ko. At ang mga comics ko. Samantala, habang si Yenny ay nagpipainting, dumating ang lalaki upang kumpirmahin ang kanyang desisyon. Pumapayag na ako pumunta sa Japan. Maging mabait ka sa akin doon ha. Hindi ka makakaligtas sa akin kapag nag-super saiyan ako. No worries, I got you. Take good care of Yenny. Make sure to bring her safe to Japan. Ako na ang bahala dun. Sisiguraduhin kong ligtas siyang makakarating ng Japan. Whatever happen, do not leave her side. Protect her. At all cost. Biglang natamba ang lalaki. Para bang isang bagay na naubusan ng baterya. Naglaho ito pagbagsak nito sa sahig. Ngunit hindi naman ito ikinagulat ni Gun. Inasahan na ni Gun na mangyayari iyon. Abangan. Mas kapanapanabik. Ang susunod na mga kabanata. Salamat sa panonood.